To. Dito, nakakagigil, nanggigigil ako. Alert level 3 or 4 mandatory repatriation. No, not yet. We generally leave it to each individual or to each family to decide for themselves whether or not they feel safe. Alert Ulit, level ulit. 3 or 4 mandatory repatriation. No, not yet. We generally leave it to each individual or to each family to decide for themselves whether or not they feel safe. Okay, Alert level 3 or 4 mandatory. narinig niyo yung sagot. Parang ano eh, walang malasakit eh, sa sagot niya eh, no? Hindi mo nakitaan ng pag-aalala eh. Anong klase pinuno to? Ay kahit pasundo mo ko, tanungin mo ko kung ang sasabihin ko, ano, yun pa rin, wala kang kwenta pinuno. Pwede mo namang isagot na kakausapin ko yung ambassador, magpapahanap ako ng lugar na pwedeng paglagyan ng mga kababayan natin. Diba? Example, tatay ka, ganito, sige tatay ka. Yung anak mo namiesta ron sa Palawan. At nagkaroon ng gulo sa Palawan, hindi ka ba mag-aalala para maghanap ka ng kakilala mo ron, tatawag ka, pare baka pwede. Yung anak ko nandyan pakihanap nga, pakilagay mo na sa lugar na hindi madadamay ng gulo dyan at kukunin ko na lang pagka medyo okay ang panahon. Diba? So, ito po ay sagot ng walang malasakit at walang pag-aalala sa kababayan niya. Ito rin ang ama ng bansa. Asan ngayon itong mga excuse me, yung mga law professor, magagaling dyan sa konstitusyon, yung mga nagrarally dyan, yung pare na yung mga Catholic, yung mga businessman. Ngayon, ano masasabi niyo sa sagot na yan? Ang ibig sabihin niya sa sagot niyan, in short, sa Tagalog, bahala kayo sa buhay niyo. Porque ba supporter ni Duterte, hindi mo natutulungan. Hayaan mo silang magdesisyon, pwede mo namang i-prevent yung asasapitin nila. Kaya mo namang gawin, di ba? Di mas maigi nang masabi mo sa mga ambassador mo diyan na ihanap niya ng lugar yan, i-safe nyo. Sa akin na naman nasisi niya pag may nangyari diyan yung sarili mo na lang sana iniisip mo hindi na lang yung yung malasakit at awa yun na lang sarili mo, yung sasabihin sa'yo ng mamamayan mo. Sana yun na lang ang pumasok sa isip mo na ambassador, pakialis mo nga muna sila dyan at baka may mangyari pa dyan. Sa akin na naman ang sisi niyan. Ang klase itong pinuno natin. Binoto ko to halos makipag-away ako dahil sa kanya ngayon parang gusto ko nang maniwalang bangag nga ito ayoko sanang maniwala dahil ipinaglabang ko to Totoo lang, hindi bangag to. Tingin ko bugok. Biruin mo, ganyan ang sagot mo. Hindi mo man lang binigyan ng pag-asa yung mga tao na matutulungan mo sila. Hinayaan mo silang mag-decide. Kahit na pakiramdam nila hindi sila, pag naramdaman na nilang hindi sila safe, sila na mag-decide. Hindi gano'n ang isang pinuno. Ako'y naging leader din ng isang sa trabaho, ng isang group. Pag alam kong alanganin, sinasalba ko na kaysa mapahama kaming lahat. Ganun ang isang pinuno. Hindi mo hintayin may mangyari pang hindi ka nais-nais, basisisi ka. Hindi ko alam kung gising na to, kung tinanong o kagigising lang Hindi nyo napapansin itong mga rally na to, yung mga putak ng putak sa impeachment. Yung suga nyo na impeachment, isama mo na itong kaparian at itong Catholic at itong business club, Kasi kayong business club, magkagulo man, mayayaman kayo, makakalipad kayo Sino maiiwan? Kaming mahihirap. At itong mga utong nagrarally, hindi man lang tanungin, may plano ba ang Pangulo pagkasakali pumutok ang gulo dyan? Nagpahayag na ng suporta ang Russia at ang UAE para sa Iran.
Kapag nagkagulo, baka akala nyo porket malayo sila sa atin, hindi tayo apektado. Apektado tayo dyan, yung ekonomiya natin. Wala pa naman tayo yatang stock na bigas dahil binenta ng 20 per kilo. Masabi lang na natupad yung pangakong 20 per kilo. Ngayon, wala tayong stock yata. Magtatag-ulan pa. No? Mahaharang ang mga importasyon ng mga kalakal pag nagkagulo. Baka makalusot man, palusutin man, mahal. Baka mamaya 500 na 1 kilo ng bigas pag nag-import. Dahil wala tayong mapagtaniman, puro subdivision na rito. No, kaya tayo mga kababayan, ngayon pala magtanim na tayo ng kamote para kahit kamote may makain tayo. Huwag na nating asahan to, nakita niyo na nga ang sagot oh. Porque supporter ni Duterte ang mga OFW na nagpapasok din naman ng remittance at nakakatulong sa bansa natin. Parang wala siyang pakialam. Nakakalungkot, no? Yung binoto natin. Binoto ka namin, Mr. President, dahil umaasa kami sa'yo. Umaasa kami na matutulungan mo ang Pilipino. Ilang interview na, wala kang sinagot na tama eh. Totoo lang, yung sinagot mo nung tinanong ka na pabalikin si Duterte para sa reconciliation, hindi rin maganda sagot mo. Ano sagot mo? No. Walang demand. Feeling mo, matigas ka na noon. Hindi gano'n ang isang pinuno. Kung ikaw isang pinuno, para sa taong bayan ang iniisip mo. No, yung mga sumisigaw dyan, yan, sila De Lima, si Ontiveros, si Jokno, at kung sino-sino pang aktivista at loyalist, rallyista na laging sinisigaw para sa taong bayan. Ngayon, isigaw nyo yan, taong bayan yung OFW ron. Ay paano kung ang nagkagulo hanggang UAE dahil susuporta sila, ang daming Pilipino, anong plano ng Pangulo para doon? 'Di ba? Pag nagkagulo, anong plano ng Pangulo? No? Nung panahon ni PRRD, sino una niya mga kinausap? Xi Jinping, si Putin, si Trump. Malalaking bansa ang kinausap niya. Eto, hindi pa yata nakakausap si Trump. 3 taon na siyang nakaupo. Ewan ko kung nakausap niya na si Putin at saka si Xi Jinping. No? Pwede mo kausapin si Xi Jinping, sabihin mo lang sa kanya, hindi ako makikialam dyan sa Taiwan. Huwag mo lang pakialaman WPS namin. Bigay mo sa amin, ayaw mo mga isda mamamayan. Umasa ka, hindi kami tutulong dyan sa Taiwan. Basta bago nyo pasukan yan, palabasin nyo yung mga Pilipino. Ganon, di baling ibaba mo yung pride mo para sa taong bayan. Yun ang totoong nagmamalasakit sa taong bayan. Pero ito mga putak ng putak sa impeachment, taong bayan ang ginagamit. Sino yung taong bayan nyo? Yung mga NPA? Sa Mindanao lang, halos 0 vote ang alyansa. Matatawag yung taong bayan nyo. Sa inyo yon, taong bayan nyo yon. Baka gusto nyo nang magising sa katotohanan. No? Sa tingin ko, hinahayaan na lang din ng administrasyon. Ayan yung magkagulo para ma-declare ko yung martial law, matuloy na natin tong parliament, presidential parliament. Baka ganun ang gusto eh. Ganyan kasi ginawa nung ama eh. Nag-martial law muna. Hindi natuloy ang eleksyon. Pagkatapos nag-presidential parliament, siya rin naman ang nasusunod. Mukhang ganun ang gustong mangyari ni BBM eh. Wala siyang plano kung magkagulo eh. Magugutom ang Pilipino. Mauubos ang stock natin dito. Hindi makakapasok ng kalakal. Haharangin yan. Maniwala kayo sa akin. Biruin mo, Russia at ang China, katropa, magka-uta-utan dila yan. Tutulungan nila UAE kasi nandun ang crudo. Siyempre, uunahin naman ng UAE, yung sarili nila. Tutulungan nila ang Iran eh. Tingin nyo magbebenta sila ng crudo? Hindi, magbenta man yan, onte, mahal pa. Diba? Walang plano ang gobyerno. Anong klase to? Diyos ko. Kawawa naman tayo. Sila makakalipad eh. Lalo yung mga congressman na nagsusuga ng impeachment. Secure na sila eh. May tagwa 150 million sila eh. Si Toby Chanko may sabi niya na, hindi ako secure na yan. Lilipad lang yan paalis pag nagkagulo. O hindi man tayo tamaan ng gulo, magkakaroon ng
inflation na napakataas dito, lilipad yan. Mas mura dun tayo kumain. At imposibleng hindi tayo madamay kasi may mga US military base dito. Uunahin nila yan. Hindi nila lulusobin ng Amerika. Diba? At ang Israel, ilang bansa lang ang itatapat dyan ng UAE. Ganun din ang China. Pag tumulong yan, uunahin yung mga military base para walang reinforcement na mangyari. Ganun din ng Russia. Mayayaman at malalaking bansa ito. Anong plano ng Pangulo na hindi niya pa nakakautong tangdila yung mga yan, yung tatlong yan? Kahit mala si Putin sana eh. Kausap nga ni Putin, ni PRRD si Putin, biglang ang Marawi nagkaroon ng gulo. Tapos nakuha sila ng milyong-milyong pera, bungkos-bungkos. Ibig sabihin, may nagbayad sa kanila, kailangan kapilon para manggulo. Dahil kausap na si Putin, pinalalakas na sana ni PRRD ang alyasa sa Russia. Actually, ayaw makipag-alyasa sa Amerika ni PRRD. Kasi bagsak na rin naman yung ekonomiya nila, ginagamit na lang nila yung mga gamit pandimba, nagbebenta sila nun. Doon sila kumikita. So, magising kayo, yung mga nagrarally dyan, at mga Catholic priest. At yung mga magagaling sa konstitusyon, no? Kasama sa sinumpaan ng Pangulo na lingapin niya yung mamamayan niya. Ay sagot niya, kung tatagulugin mo, tiisipin mo, ang ibig sabihin, bahala kayo sa buhay nyo eh. Gising-gising na. Huwag niyong tutukan yung impeachment. Matutuloy at matutuloy yan. Kahit sa susunod na taon, ituloy nyo yan. Paghandaan nyo yung parating na sakuna. Diba? Yun ang isigaw nyo. Tanungin nyo ang Pangulo kung anong plano nyo po. Diba? Andito ang ilang military base na US dito, pag binomba kasama tayo. Tapos ang Mindanao ay nag-zero vote sa alyasa, tapos pipilitin yung ang mga agriculture product nila idalhin sa Luzon. Paano naman sila? Walang plano. Puro ano, puro dito sa WP sa impeachment. Madali mo makuha yan, makipag-uusap ka lang eh. Ipangako mo na sa kanila hindi ka makikialam sa Taiwan. Kasi Taiwan lang ang gusto nilang kunin, hindi naman tayo. Wala siya mapapala sa atin, mayroong basura. Ang daming basura dito at corruption. Sa Taiwan, nandun ang microchip, kaya gusto nila makuha yung Taiwan. Dahil ang Taiwan ang nagsusupply sa buong mundo ng microchip. Wala tayo nun. Kasi wag mo nang tulungan. Bumili na lang tayo sa kanila pagka nakuha nila yung Taiwan. Hayaan mo sila. Intindi mo itong gobyerno mo, mamamayan mo. Ako hindi magaling sa sa konstitusyon o sa law. Pero sa nakikita ko sa nangyayari sa bansa at sa buong mundo. Magkakaroon ng malawakang problema sa ekonomiya rito pagka nakisali ang China at Russia. Tumulong sa Iran. Ang liit-liit ng Iran, kita mo tutulong, ang lalaking bansa. Pati ang UAE, kasi Islam din naman ng Iran. Siguradong tutulungan nila yun. Kaliit na bansa ng Israel. Baka matupad na yung nakasulat dyan sa Biblia na para sa Israel. Magkakahiwa-hiwalay sila. Sinabi na sa Biblia yun, magkakalat ang lahi ni Israel. Matatalo sila ng kalaban. Kung ano-ano sinisigaw nyo sa kalye, itong mga dilawan, mulat sa pool. Hindi na kayo napagod ng kakaprotesta sa gobyerno. Ngayon naman, hindi nga gobyerno, Vice President naman ang gusto nyong tanggalin kasi para makaporma pa kayo, no? May chance pa kayo manalo sa 2028. Pang sarili lang iniisip nyo, taong bayan sinisigaw nyo. Kasi uunahin nyo si Bongbong, iuupo si Sara, lalong hindi nyo mapapaalis. Kaya inuuna nyo si Sara, tapos susunod nyo si Bongbong. Kasi nakita mo, sagot pa lang, pwede mo nang i-impeach, sagot pa lang. But anyway, magdasal tayo, no, mga kababayan ko, manalangin tayo, magnalig tayo kay Kristo, Padyas ka. Manalangin tayo sa Diyos.
patnubayan ng ano. At itong si Abante, total naman, pinagbigyan ka ni George na mabalik sa Congress. Ipakita mo na totoong lingkod ka ng Diyos. Wala naman sinabi si Kristong maglingkod ka sa bayan eh. Sa iglesia kayo pinaglilingkod. Total nandiyan ka na. Baka gusto mong baguhin ang politika. Gamitin mo yung sarili mo. Eh, nasabi mo, pinagpala ka eh. Yung tanong, yung pagpapala ba galing sa Diyos? Kahit si Satanas, kaya kang pagpalain ni Satanas. Sa Bible yan, inopera niya si Kristo ng kayamanan at ang buong daigdig ibibigay niya kay Kristo, sambahin lang siya ni Kristo. So, ibig sabihin, kaya kanyang pagpalain. Sila mo po mga kababayan ko, mga ka-DDS, mga kagigil, nanggigil na naman ako. So, pakipollow po ang aking Facebook, YouTube at TikTok. God bless us all, Philippines.